Patuloy po nating unawain at saliksikin ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko. Narito po ang mga posibleng katanungan at mga tiyak na kasagutan upang mas malalim natin itong maunawaan. Ano ang kahalagahan ng matandang tipan para sa ating mga Kristiyano ngayon? Ibinibigay po ng matandang tipan sa atin ang buhay na salita ng Diyos. The Word of God is fully alive, buhay na salita na naghahatid sa atin ng pangakong kaligtasan. Kaligtasan po ang hatid sa atin ng salita ng Diyos. Kaligtasan ang hatid sa atin ni Kristo mismo na salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi isang material na bagay. Kung hindi, ang kaligtasan ay isang katotohanang espiritual na unti-unting mauunawaan sa pamamagitan ng pangako nito. May pangako sa atin ang salita ng Diyos. May pangako sa atin ang Diyos mismo sapagkat ang tao ay nagkasala. Ang Diyos na rin mismo ang gumawa ng hakbang, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang tayong lahat ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang kanyang salita ay punong-puno ng pangako, pag-asa. Punong-puno ito ng katuparan sa pamamagitan ng kanyang salitang nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Nagbibigay po ang lumang tipan, nagbibigay ang matandang tipan ng larawan para sa pagbibigay kahulugan sa ating sariling karanasan, gayon din ng mga halimbawa, salita at presensya mismo ni Kristo. God is present because of His Word. Because Jesus is the Word became flesh. Napakalinaw po nito. Napakaliinaw nung ipinapaalala sa atin na sa ating sariling karanasan sa mga salita, andoon yung halimbawa ng buhay mismo ni Jesus. Yung presensya ni Kristo na ating tagapagligtas. Kaya dapat natin itong unawain na kapag ang banal na kasulatan ay ipinapahayag, kapag ang banal na kasulatan ay binabasa sa ating mga liturhikal na pagdiriwang, si Kristo mismo ang nagsasalita sa atin. At kung si Kristo yung nagsasalita sa atin, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Sapagkat si Kristo ay Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Emmanuel, ang Diyos na sa atin ay nananahan sapagkat nananahan ang kanyang salita. Amen. Okay. Pangalawang katanungan, saan matatagpuan ang pangako ng kaligtasan ng Diyos sa matandang tipan? Tandaan natin ito. Ang pangako ng Diyos ay matatagpuan sa lahat ng tatlong bahagi ng matandang tipan. Sapagkat nandiyan ang batas ng Diyos. Ang tawag natin sa batas ng Diyos ay Torah. Matatagpuan ang kanyang pangako sa mga propeta. Matatagpuan ang pangako ng Diyos sa mga sulat. Ano ang mga sulat na ito? Ang aklat ng karunungan at ang aklat ng mga salmo. At ano po ang itinuturo ng bawat batas sa atin, sa ating kapanuhunan ngayon, tungkol sa pangako ng Diyos? Ang batas ng kasunduan ng matandang tipan ay ang dakilang handog ng Diyos sa kanyang bayan. Ang pangako ng Diyos, hindi po napapako, mga kapatid, ang kanyang bayan. Tayo po yun.
ang dakilang handog ng Diyos sa kanyang bayan na nag-aanyaya sa kanila ng isang natatanging bukasyon, isang natatanging tawag at pamamaraan ng buhay bilang isang pamanang sambayanan. Ipinapahayag ng batas ang isang Diyos para at kasama ng kanyang bayan, para sa kanyang bayan at kasama mismo ng kanyang bayan. Ang kautusan, napakalinaw po nito, ang kautusan, ang mga utos ng Diyos ay upang palayain ang kanyang bayan sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan at kawalan ng katapatan sa Kanya. Okay, susunod na katanungan. Ano ang sinasabi ng mga propeta sa pangako ng Diyos? Binibigyang kahulugan ng mga propeta ang kasalukuyang kalagayan ayon sa pananaw ng Diyos. Kakaiba yung hinagap ng Diyos. Kakaiba yung pananaw ng Diyos. Palagi silang nananawagan para sa pagbabalik loob ng puso na isinasagawa ng Diyos sa piling ng kanyang bayan. Ayon sa mga propeta, paano daw ito tutuparin ng Diyos? Paano ito magkakaroon ng katuparan? Kaya balikan po natin, napakahalaga po ng pagpapahayag ng mga propeta. Ipinapahayag ng mga propeta ang tungkol sa Haring Mesiyas na siyang maghahatid ng kaligtasan sa kanyang bayan bilang isang, ang tawag natin sa English yan the suffering servant, ang nagdurusang lingkod. Si Kristo po yun. Inaanyayahan nila ang bayan sa lubos na pagbabalik loob. Napakahalaga po ng paanyayang ito. Pagbabalik loob sapagkat nagkasala, nagtaksil ang bayan ng Diyos sa Kanya. Kaya yung mga propeta, ang kahulugan kasi ng salitang propeta ay bukadura. Ano ba yung ibig sabihin ng bukadura? Bibig, bunganga na nagpapahayag. Ano ipinapahayag ng mga propeta? Pagsisisi. Ano ipinapahayag ng mga propeta? Pagbabalik loob. Kanino? Sa Diyos. Inaanyayahan nila ang bayan sa lubos na pagbabalik loob, ang manumbalik sa tipan. Ano ba kahulugan ng tipan? Kasunduan. Ano ba kasunduan at tipan? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Diyos? I will be your God and you will be my people. Nasira nagtalo sira ang tao, nagtalo sira ang pamayanan ng Diyos. Kaya andun yung patuloy na pagtawag ng Diyos sa kanila upang manumbalik sa tipan ni Yahweh, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasamaan at paggawa ng katarungan. Sila inaanyayahan ng Diyos sa paggawa ng katarungan. Ano po yung ibig ipakahulugan ng makapropetang pag-asa? Prophetic hope. Iniuugat ng mga propeta ang pag-asa ng kaligtasan. May pag-asa May pag-asa ang tao. May pag-asa ang sangkatauhan na maligtas. Iniuugat ng mga propeta yung pag-asa ng kaligtasan mismo sa Diyos. Because God is our only salvation. Batay sa alaala ng mapagligtas na kilos ni Yahweh noong una. Ngunit laging nakatanaw sa isang bagong buhay sa hinaharap na sa pamamagitan ng creative power, isang mapanlikhang kapangyarihan ng Diyos, maitataboy ang lahat ng pagbibitiw at kawalang pag-asa.
Ang sabi nga, ang pinakamabigat daw na kasalanang maaaring gawin ng tao ay yung mawalan ng pag-asa, sapagkat hindi niya binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na kumilos sa kanyang buhay. God is fully alive. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. May pag-asa po tayong lahat sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ano po yung pangako na kaligtasan na hatid sa atin ng mga sulat? Pinapaalalahanan po tayo. We are being reminded. Pinapaalalahanan po tayo ng aklat ng karunungan. Kung paanong maging tapat sa Diyos sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pang-araw-araw nating pagkilos, sa mga pang-araw-araw na mga pangyayari sa buhay natin. Paano ba kumikilos ang Diyos? Nilalaman po ng mga kawikaan. Practical po no? Kapag sinabi daw kasing practical, yung mga bagay na maaari nating i-translate into action. Practical. Can be practiced. Nilalaman ng mga kawikaan ang practical na karunungan, moral, sa pangkaraniwang buhay natin araw-araw. Sa aklat ni Propeta Job, andun yung pagtuturo niya sa atin upang makibaka sa mga paghihirap natin sa buhay. Si Propeta Job, hindi siya sumuko. Hindi siya tumalikod sa Diyos. Tinuturuan niya tayo upang makibaka sa mga malalim na hiwaga ng kasamaan at kasalanan. Okay. Panghuling tanong na pagninilayan natin sa segment na ito. Ano po yung natatanging kahalagahan ng mga salmo para sa ating mga Kristiyano? Ang dami pa mga salmo na yan. Pag binasa natin, talagang umaawit yung ating puso sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ginagamit ng simbahan ang mga salmo. Ang panalangin mismo na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo upang ipahayag ang bagong tipan ng nilikha ng Santatlong Diyos. Ang tipan ng Holy Trinity. At ang mga salmo ay mga awit mula sa pagpupuri, panaghoy, pasasalamat dahil napakadaming biyaya ng Diyos sa buhay natin. Pagtitika na bumubukal mula sa pinakamalalim nating paghahangad, our utmost desire, upang tumugon sa paanyaya ng Diyos na tayo iligtas. Mapangligtas ang pagkilos ng Diyos sa piling ng kanyang bayan. At nagpapahayag ang mga ito ng buong sariling pagtatalaga sa Diyos. Ang Diyos na siyang tagapagligtas ng kanyang bayan sa araw-araw, take note of that, sa pang-araw-araw na pagsusumikap na sumunod sa kanyang batas. Ang matandang tipan, pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. Patuloy natin saliksikin, patuloy nating unawain ang ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko. God bless you all.